Habang marahang inilalagay ni Ash ang kanyang ikatlong symbol sa lalagyan nito, tiningnan ni Max ang kanyang Pokénav at sinabing ang pinakamalapit na pasilidad ay ang Battle Pike, malapit sa Fuchsia City. Pinapakinis ni May ang kanyang Pokemon Egg habang nanunood ang Phanpy sa malapit. Ibinalik ni May ang egg sa lalagyan nito at pagkatapos ay umalis na sila para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Isang nakakabinging ugong ang umalingaw-ngaw kasunod ng pagtama ng isang kidlat sa isang kalapit na kabundukan. Nagmadali ang grupo papunta sa lugar at hindi nagtagal ay natagpuan ang ilang mga malubhang na sugatang wild Pokemon. Isang natatanging iyak ang umagaw sa atensyon ng grupo kung saan nakita nila ang isang Elekid na kinakalaban ng isang Exeggutor, habang mabilis namang tiningnan ni May ang impormasyon nito sa Pokédex. Nagsimulang ikutin ng Elekid ang mga braso nito ng napakabilis at tumira ng kuryente para atakihin ang Exeggutor. Sa pagwawala nito, muling tumira ang Elekid ng isa pang Thunderbolt na tuluyang nagpabagsak sa Exeggutor. Sinubukan ni Ash na pigilan ng Elekid ngunit galit lamang itong nagpakawala ng Thunder papunta kay Pikachu. Umiwas si Pikachu at gumanti ng Iron Tail, pero nakaiwas din ang Elekid at mabilis na nagpadala ng kuryente ng direkta kay Pikachu. Nakabawi si Pikachu mula sa atake at sumugod gamit ang Volt Tackle, ngunit nabigo ang atake at natakle si Pikachu ng Elekid. Mabilis na sumugod ang Elekid gamit ang Thunder Punch, ngunit pumagitna si Phanpy at sinalag ang atake. Gumamit si Phanpy ng rollout na nagpatalsik sa Elekid. Nagalit ng husto ang Elekid at nagpakawala ng mga kidlat sa lahat ng direksyon. Nabitawan ni May ang kanyang egg at tinamaan naman si Max ng kuryente. Naipit ang lalagyan ng egg sa pagitan ng mga sungay ng Elekid habang nagpapakawala ito ng isang mapangwasak na Thunderbolt na sumira sa mga puno at sa paligid. Nawala ang usok at nakitang naglaho na ang Elekid dala ang egg ni May. Sinubukan ng Elekid na tanggalin ang lalagyan ng egg mula sa ulo nito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Samantala, naglalakad ang Team Rocket sa isang daan nang makita nila ang isang sugatang Scyther. Tinanong ni Meowth ang Scyther at ipinaalam nito sa tatlo ang tungkol sa malakas na Elekid na mahilig umatake ng iba para lamang sa katuwaan. Inamin ni Jessie na mukhang magugustuhan niya ang ganoong Pokemon nang eksaktong naglakad ang nasabing Elekid sa kanilang harapan. Natanggal na sa wakas ng Elekid sa kanyang ulo ang lalagyan ng egg bago nito pinatalsik ang Team Rocket palayo, pero lumipad si Mime Jr. sa kabilang direksyon. Ipinagpatuloy ni Ash at ng kanyang mga kaibigan ang paghahanap sa nawawalang egg ni May habang nagsimula namang hanapin ng Team Rocket si Mime Jr. Sa unahan ng daan, napansin ni Meowth ang egg na nakaipit kanina sa pagitan ng mga sungay ng Elekid. Habang nasasabik si Jessie sa kanilang napulot, nag-aalala pa rin si James para kay Mime Jr. Samantala, natagpuan ni Max ang malubhang na sugatang si Mime Jr. at agad namang kumilos si Brock para gamutin ito. Sinabi ni Jessie na dapat masanay na si James na wala si Mime Jr. dahil siguradong natutong na ito ng kuryente ni Elekid na nagpagalit ng husto kay James at lalo pang nagalit si James nang sabihin ni Meowth na magiging magandang kapalit ni Mime Jr. ang egg. Mabilis na gumaling si Mime Jr. at ipinagpatuloy ang nakagawian nitong panggagaya at tila naging partikular na malapit ito sa Phanpy ni Ash. Muling hinarap ng Elekid ang mga bida bagaman wala na rito ang egg ni May. Humarap sina Phanpy at Pikachu habang sinimulan ng Elekid ang laban gamit ang isang mapangwasak na Thunder Punch. Parehong naiwasan ni na Pikachu at Phanpy ang atake habang gumanti si Phanpy ng rollout, ngunit mabilis din itong napatalsik ng kuryente ng Elekid. Sumabog ang lugar ng labanan at nang mawala ang alikabok, nakita ng mga bida na muling naglaho ang Elekid. Hinahanap pa rin ng Team Rocket si Mime Jr. nang may kumuryente sa malapit at lumabas ang Elekid mula sa mga kalapit na halamanan. Habang pinipigilan ni na Jessie at Meowth si James na sugurin ang Elekid, muli silang pinatalsik ng Elekid gamit ang isang Thunder Punch. Pagkatapos tumalsik, nakakita ang Team Rocket ng isang sidat at tinanong ito ni Meowth tungkol sa Elekid. Isinali ni Meowth ang sinabi ng sidat na kamakailan lamang ay madalas na tinatamaan ng kidlat ang tuktok ng bundok kung saan tumatambay ang Elekid kaya punong-puno ito ng kuryente. Sa ibang lugar, hinahanap ng lahat ang egg ni May. Naalala ni Brock ang ikinwento sa kanya ni Ash na naging agresibo si Pikachu nang masobrahan ito sa kuryente noon, at sa tingin niya ay nasa ganoon ding kalagayan ang Elekid. Upang matalo ang Elekid, iminungkahi ni Brock na punuin din nila ng kuryente si Pikachu gamit ang kidlat sa tuktok ng bundok. May pag-aalala ang lahat, ngunit nagpumilit si Pikachu. Isang kidlat mula sa langit ang direktang tumama kay Pikachu at pumuno sa kanya ng kuryente. Saktong dumating ang Elekid kaya hinarap ito ni Pikachu. Ngayong napupuno na ng enerhiya, sinimulan ni Pikachu ang laban gamit ang Thunderbolt. Naantala ang laban nang dumating ang Team Rocket sakay ng isang Golem Mecha. Napagtanto ni May na hawak ni James ang kanyang egg habang napansin naman ni James na hawak ni May si Mime Jr. Nagmamadaling bumaba si James upang ipagpalit ang egg para kay Mime Jr. Bumalik si James sa mecha at matapos nun ay ipinagpatuloy na ng tatlo ang kanilang pag-atake.
Nagpakawala sila ng lambat mula sa mecha ngunit naiwasan ito ni Pikachu at kinoryente ang mecha. Hindi umepekto ang kuryente ni Pikachu kaya sumugod si Fanpy at binangga ang mecha. Tatlong bomba ang pinakawalan mula sa mecha pero nailihis ito ni Fanpy gamit ang defense curl. Habang nililihis ni Fanpy ang atensyon ng Team Rocket, inutusan ni Ash si Pikachu na gamitin ang Iron Tail sa Elekid. Gayunpaman, nakahanda ang Elekid at hinarang ang atake. Tinalsik ni Meowth si Fanpy palayo gamit ang Golem Mark II at itinoon ang kanyang atensyon sa tunay na premyo, ang Elekid. Nagsimulang mag-ipon ng lakas ang Elekid para umatake, kaya inutusan ni Ash si Pikachu na dumikit dito at gumamit ng Thunder para pareho nilang magamit ang kanilang sobrang kuryente. Hindi natinag ang Team Rocket dahil pinupuno lang ng atake ni na Pikachu at Elekid ang kanilang imbakan ng enerhiya. Ipinagpatuloy ni na Pikachu at Elekid ang kanilang ginagawa hanggang sa mag-overload ang Golem Mecha. Umakyat ang sobrang kuryente pataas sa maitim na ulap at tila gumaling na ang karamdaman ng Elekid. Muling bumangon ang mecha ng Team Rocket at akmang kukunin nito sina Pikachu at Elekid, kaya pinasugod ni Ash si Fanpy gamit ang attacking rollout, ngunit tinalsik lang ito palayo ng mecha. Biglang nagliwanag si Fanpy at nag-evolve bilang isang Donphan. Pinatid ni Donphan ang mecha gamit ang rollout at pinasabog ito gamit ang Hyper Beam na nagpatalsik muli sa Team Rocket. Ngayong bumalik na sa normal ang Elekid, nagpaalam na rito ang grupo at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa Battle Pike. May sunog sa gubat at nakulong ang mga Pokemon. Isang Pokemon ang dumating at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan na lumikha ng mga baging para pigilan ang apoy, at nagtagumpay ito. Naglaho ang mga baging at pagod na pagod ang Pokemon. Ganun pa man, natumbahan ng puno ang Pokemon kaya naglaho ito ng parang bula. Kinalaunan, muling lumitaw ang Pokemon at bumuo ito ng mga baging sa kanyang paligid upang protektahan ang kanyang sarili habang nagpapagaling. Naglalakad ang grupo sa 100 at sinabi ni Brock na may arkilahan ng bisikleta sa malapit, kaya dapat nila itong tingnan. Gayunpaman, nakita nila si Officer Jenny at ang isinarang kalsada, sinabi nitong umulan ng napakalakas kaya hindi madaanan ang kalsada dahil sa putik. Gayunpaman, itinuro nito sa kanila ang isang detour, kung saan maaari silang dumaan ng ligtas. Habang naglalakad, may naramdaman si Pikachu at tumakbo, kaya sinundan ito ng lahat. Bigla na lang silang pinigilan ng isang babae at ng Plusle, na pagtanto ni Max na ito ay isang Pokemon Ranger. Sinabi ni Ash na tumakbo sa direksyon na yun si Pikachu, kaya tumawag ang Ranger sa isang tao para sabihin ang problema. Nagpakilala ang mga bida sa Ranger na nagpakilala bilang Solana, pinahintulutan na sila nitong magpatuloy. Dumaan si Pikachu sa mga baging, kung saan naipit ang Team Rocket. Plano sana ng Team Rocket na i-ambush ang mga bubuwit, ngunit naudlot ang kanilang plano dahil sa mga baging. Sinabi ni Max na tinutulungan ng mga Ranger ang mga tao at Pokemon sa panahon ng mga sakuna, na kinumpirma naman ni Solana. Narating nilang lahat ang mga baging, ngunit masyadong makapal ang mga ito para madaanan. Gayunpaman, sinabi ni Solana na si Celebi, ang tagapangalaga ng kagubatan, ay nasa loob at kailangan nilang pumasok para iligtas ito. Sinuri ni Solana ang mga Pokemon gamit ang isang aparato na tumutulong sa Ranger na makatanggap ng datos kung makakatulong ba sa kanila ang isang Pokemon. Nagpadala siya ng isang disk at ikinumpas ang aparato para subukang hulihin ang 3 Lainon. Pinaikot niya ang aparato at matapos ang ilang sandali, nahuli na niya ang mga ito. Gumamit ang Plusle ng Helping Hand para mapalakas ang mga Lainon at mahiwa ang mga baging, naging malinis na ang daan kaya nagpatuloy na sila. Samantala, nahanap ni Pikachu ang Pokemon na si Celebi. Pinuntahan ni Pikachu si Celebi at nakitang gising ito, ngunit mahina, kaya umalis siya para kumuha ng pagkain. Sinabi ni Solana sa mga bida na si Celebi ang nagpatubo sa mga baging, at ipinadala siya upang mag-imbestiga. Napagtanto nilang umalis si Pikachu para tulungan si Celebi dahil may naramdaman itong mali. Hiniling ni Solana sa mga bida na ilihim si Celebi dahil isa itong mythical Pokemon. Sumang-ayon ang mga bida, at bigla nilang nakita ang Team Rocket na naipit sa pagitan ng mga baging. Sinabi ni James na nagplano sila ng ambush sa mga bubuwit, ngunit naipit sila. Galit ang mga bida, pero nagpa siya si Solana na palayain ng Team Rocket, kaya pinahiwan ito sa mga Lainon ng mga baging. Inutusan ni Solana ang Team Rocket na umalis, kaya tumakbo ang mga ito palayo. Bumalik si Pikachu kay Celebi na may dalang mga berry. Kumain si Celebi at gumaan na ang pakiramdam nito. Pinalaya na ni Solana ang mga Lainon dahil hindi na niya kailangan ng mga ito. Nagpa siya si Solana na manghuli naman ng ibang Pokemon, gaya ng Dugtrio at Diglett. Muli niyang pinaikot ang aparato at nahuli ang mga ito. Gumamit ang Plusle ng Helping Hand at naghukay na ang Dugtrio at Diglett. Pumasok silang lahat sa loob ng butas. Gumawa si Pikachu ng mga nakakatawang mukha para aliwin si Celebi.
Tumawa sina Celebi at Pikachu, ngunit nagulat sila sa paglitaw ng Dugtrio at Diglett sa ginawa nitong tunnel, at sa paglitaw ng grupo. Muling nakasama ni Ash si Pikachu at nakita ng lahat si Celebi, na sinabihan nilang pumarito sila para tulungan ito. Nang gabing iyon, sinuri ni Solana si Celebi at sinabing gagaan ang pakiramdam nito pagkatapos makatulog ng kaunti. Nagsuspecha si Solana na maaaring nagmula si Celebi sa nakaraan at nagtungo sa kasalukuyan matapos makaranas ng problema. Kinaumagahan, gumising ang lahat at nakita si Celebi na masaya, masigla at malusog na, at inalis na nito ang mga baging sa paligid. Ganun pa man, biglang hinuli ng Team Rocket si Celebi. Tumakas ang Team Rocket sakay ng kanilang makina, ngunit tumalon si Solana sa mga puno at lumambitin sa baging para makapunta sa ibabaw ng makina. Gumamit si Plasal ng Thunder Wave na nagpatigil sa makina at nagparalisa sa Team Rocket. Tumalsik ang Team Rocket dahil sa pagsabog, ngunit nahulog pabalik. Inilabas ni Jessie si Survivor at inilabas ni James si Cacnea, habang inilabas naman ni Brock si Marshtomp at tinawag ni Ash si Pikachu. Gumamit si Survivor ng Poison Tail at gumamit si Cacnea ng Pin Missile, ngunit parehong sumablay ang mga ito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at gumamit si Marshtomp ng Mudshot na tumama kina Cacnea at Survivor. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail na tumama kay Cacnea at nagpatalsik dito pabalik kay James. Gumamit si Pikachu ng Volt Tackle na muling nagpatalsik sa Team Rocket palayo at nagpakitang ganap ng nakabisado ni Pikachu ang atake. Kumalat sa mga puno ang apoy sa sumabog na makina, kaya ginamit ni Celebi ang parehong galaw, lumikha ito ng mga baging para pigilan ang apoy. Gayon din, gumamit ito ng Healing Bell upang gamutin ang kagubatan. Nagpasalamat silang lahat kay Celebi at naglaho na ito. Naglakbay na pabalik si Celebi sa panahon kung saan ito nakatira. Sinabi ni Solana sa telepono na nagawa niya ang kanyang misyon. Nalungkot si Max dahil gusto pa sana niyang makipaglaro kay Celebi ng mas matagal, at ganoon din ang naramdaman ni May. Sinabi ni Ash na muli nilang makikita si Celebi. Sa pagtatapos ng araw, nakasakay na ang mga bida sa mga bisikleta at dumaraan sa cycling road para mag-shortcut.